staying alive. Magandang gabi sa inyong lahat. And I do believe that everybody's excited, no? At may bago tayong mga setup ngayon, pero lahat ng ito ay para sa inyo for you to enjoy. So share the link, tag the names of your friends and relatives so that they too can enjoy this wonderful program. Of course, with me, hindi ko na papatagalin to. My buddy boy, the big boy of the Team Focus staying alive. Let's give it up for Sir Dominic Mendoza. And of course, another co-host of my of this show ay walang iba kundi the prodigy, Brother Julian Joshua Dolor. Yan. And of course, last but not the least, ang laging nagpapabitin sa ating mga oras ay walang iba. AKA boy background sa preaching ng ating mga host. Let's give it up for Sir Stephen Flomentira. Yan, and we are your hosts, ladies and gentlemen. Sit back, relax, and enjoy. Hit up, because we are live. Sorry. Hey, magandang gabi sa inyo lahat. Sabay-sabay tayo. 1, 2, 3. Good evening. Siyempre, hindi pa. Kailangan laging kasali yun kasi masisisante tayo pag di natin ginawa yun. Good evening. Sa akin, magandang gabi sa inyo lahat. It's August 13, 2026. Ang ingay mo. Yan, narinig. Oh. Yan, so magandang gabi sa lahat. Medyo isang maulan na gabi, Sir Dominic, Brother J, and Brother. Oh. Grabe na parang ayaw mong gumising, no? Yes. At shoutout sa ating mga eskwelahan na nag-close ng pasok kung kailan dumating yung mga estudyante sa school. Yung tipong pagdating mo dun, pauwi na yung mga kaklase mo. Shoutout sa'yo, Brother Adi. Natawa ako sa picture niya eh. Siya papunta yung mga pag ganun eh. Papasok pa lang siya. Papasok pa lang siya, pauwi na yung mga kasama niya eh. So shoutout sa inyong lahat, no? Luzon, Visayas, and Mindanao. Magandang gabi po. Yan. And of course, lagi natin sinasabi, welcome to your favorite evening program every Thursday. This is Team Focus. Staying alive! Yan. So, magandang gabi to our beloved pastor, Pastor Hill Laurena, who is the executive producer and the director of the program. Magandang gabi po, Pastor Hill, and shout out sa mga kasama niyo po dyan sa Ramos Tarlac. At bukas tutulak si Pastor Hill papunta ng La Union. Wow. Yan, kaya magandang gabi po sa inyo. And of course, sa aking area, Southeast Family, Chosen Generation. Yan, magandang gabi sa inyo lahat. And North, South, and East, West corners of our church. Magandang gabi sa iyo. And of course, sa aking mahal na asawa, Mami Shob and Baby LG, shout out sa inyo. And to the rest of the viewers na ngayon ay sumusubaybay na po sa ating programa, isang magandang gabi
sa inyong Amen. lahat. Sir Dominic! Amen. Magandang gabi ulit, Team Focus. I hope you are excited sa ating bagong episode ng Staying Alive. And shoutout din pala ako sa mga young people na sinendang ko ng link, lalo dyan sa area namin, sa Tribe of God. Mag-share kayo, mag-share kayo ng link. Mas maganda kung mag-join kayo sa Google Meet link. Okay? Mag-join kayo dyan. And of course, kung saan man kayo nanonood ngayon, kung nasa man kayo, sa dorms ninyo, sa mga bahay ninyo, or sa workplace ninyo, stay tuned. And thank you for spending your time with us. And of course, sa mga sinendang ko pa ng link, Trixie, John Debs, and of course kay Joy, shoutout sa inyo. And of course, kay Mami, shoutout sa Amy, I love you. Steve? Amen. And good evening po sa inyo lahat. Ako po muli si Brother Steven. Ang And- bait! Magandang gabi po sa inyo lahat and welcome ulit sa panibagong episode natin sa gabi na ito na ating Staying Alive. And syempre yung mga kasamahan kong Valiant Ehud na young men. I hope na kayo rin ay naka-tune in na. No? Nag-cancel ng klase kaya nag-cancel lang klase kaya I hope na mayroon kayong time para umattend ng Amen. ating programa. And syempre shoutout sa aking kapatid si Gab, siya lang nanonood ngayon eh. Belated. Ayan. Oh, belated happy birthday. Belated happy Ayan. birthday. And ayun lang, maraming salamat. Good evening sa inyo ulit. Ayan, good evening po sa inyo lahat, mga Team Focus. May sound ka ba? Yan. Sound. Yan. Ayaw ko pa kausapin ni Jerome yan. Ayan, at sound po dyan. Nanisi ka pa. Sorry. Hindi, ang layo kasi. Layo. Kasalanan ko yun, sorry. Ayan. Ayan, magandang gabi Team Focus. I hope you are happy tonight dahil kami po dito ay masaya po kami na Wow. Saya. maano naman kayo ulit at sana ay may matutunan kayo sa ating programa. And shoutout sa aking area, ang West Bank family. Wow. At shoutout din sa aking grupo, ang mga young men ng Mighty Gideons. Ayan, si Ian kanina nagparamdam na eh. Ayan, Ian, shoutout sa iyo, Paramdam. Ian. Parang multo Ayan, lang Mikey G, nagpaparamdam. yan. Tsaka yung mga classmates ko na sinendang ko ng link, si Gab, tsaka si Don. I hope you keep watching at Gab sana ay may Don? matutunan kayo. Yan. Attorney Gabdon pala eh. Uy, loko. Ayan po. At Sir Maki. Yan, alam mo, ito ang pinaka-prank na nagawa ni Sharon sa atin. Ano? Wala pa lang sa akin sound kanina. Ah? Aray wala ko! pa lang sound. Ang sakit. Sa atin lang pala yung sound kanina. At least narinig nila yun nandito. Oh, at least dito nag-enjoy sila, di ba? Kaya mag-live audience na kayo. Ulit. Ulit Ulit natin. Hindi, walang sound. Nire-review ko kasi. Kasi sabi ko, baka sobrang lakas. Saya-saya pa naman ng entrance, boy. Kaya nga dati do. So, para Okay, tayong mga next ano? next week ulit. Hindi, wala next week. Ewan ko sa inyo, may men for Wala Christ pa. kami. Amen forecast tayo eh. Sorry. Oh. Next week. Next Ibig sabihin May ko eh. party tayo dito. No? Oh, sayang yun, sayang. Irerentahan yung lugar. Well, again, magandang gabi po sa lahat ng mga young people. Sa mga sa mga, anong tawag na to? Hindi, yung sound kanina, alam mo kung saan nagka-problema yung sound, hindi naka output. Yung lang yun only. Di ba yung para lumabas. Ah, Wala sa live eh. Wala sa live monitor. kanina. Oo. Ah, Naka-mute dito. ah. Yung mic. Hindi, ba't pati yung background music wala? Wala. Oo, sa live wala. Malamang, yun nga pinag-uusapan Meron! natin. Meron! Sa live wala. Meron sa live. Hindi, check na lang natin yan susunod. Babawi kami susunod. Tsaka ano pa naman yan talagang. Sayang yung posing ni Kuya Dom kanina eh. Oo nga nagkagulatan lang din kasi yan. Ang may kasalanan yan si Jimmy Kimmel Kaya ginagawa ko. May reference. Well, anyways, ay sa lahat ng mga, meron ba tayong mga yung sa mga Google Meet. mga Google Meet. G-watchers natin. Yan. Magandang gabi sa lahat ng mga nasa Google Meet. And it's always good to see you sa mga nandiyan dyan sa Google Meet natin. Magandang gabi sa inyong lahat. Yan. At sa lahat ng mga sumusubaybay ngayon sa ating programa, magandang gabi. Amen. Yan. And shoutout sa inyo si Lindsay, sa mga kapatid ni Lindsay. Yan, magandang gabi po. Hello po. Yan, magandang gabi sa inyong lahat. At sa the rest of the tribes. Akala ko Southeast. sa mga nandiyan dyan, na viewers natin, magandang gabi. And of course, sa ating Facebook Live audience, yan, magandang gabi sa inyo. At sa mga makikipag balitaktakan sa atin, magandang gabi. Amen. Alright, so last
Thursday. Yeah, Yes, sir. last Thursday, tama. Acts 20. Yan. Last Thursday ay ang ganda ng ating pinag-usapan and pinag-usapan natin yung mga bagay na paano magiging unshaken ang isang kabataan. Man. Alam nyo, isa sa mga nakakatuwa, first and foremost, Sir Dominic, Brother Steven, Brother JJ, of course, first and foremost na makakatulong talaga sa inyo, lalo na sa mga lalaki, kung gusto nyo talaga maging matibay kayo, di kayo mauga, ha? Amen. Pinakamaganda, umattend kayo ng Men for Christ. Yun, Yeah, amen. yeah. That's the first announcement na gagawin natin bago tayo magtuloy-tuloy. Dahil maganda ang ating magiging programa sa Men for Christ Conference, no? Tandaan niyo yan. Talagang itong Men for Christ na to ay magiging kakaiba and a lot. Alam nyo, challenge ko to. Challenge ko to sa inyo, sa mga college boys and high school. College boys. Hindi ko naman sa sinasabing baliwalain nyo yung pag-aaral ninyo. Yeah. No? And Pastor Hill is always for you excelling in your studies, no? And actually, hindi hadlang ang simbahan. Naalala ko yan nga yung sino ba yung Tinapik natin yung dati. Yeah, tsaka meron pa yung area natin nung nag-fellowship bago magpasukan. Sabi ko sa kanila, hindi dapat rason ang simbahan para mag-fail ka sa school. Yeah, Kasi amen. 'di ba may mga kabataan kasi na nagiging rason yung school kasi lagi kaya minsan yung magulang shout out po sa mga magulang, at least naririnig nyo sa amin. 'Di ba minsan yung mga magulang ang lagi na kasing nasa church yan kaya napapabayaan yung pag-aaral Mhm. So, parang parang kasalanan pa ng simbahan na hindi, joke lang. Kasalanan pa ng simbahan na kasalanan pa ng simbahan na nag-fail yung anak sa di ba? Which is very wrong, di ba? Kasi Yeah. what your practice in the church should be your practice outside. Actually, that's what we call application, 'di ba? Yung natutunan mo sa school, yung natutunan mo natutunan mo sa simbahan, dapat magma-manifest yan kapag nasa labas ka na. Yes, sir. Kasi hindi pwede yung maayos ka sa church, tas iba ang ugali mo sa school. Yeah. 'Di ba? Ay, ano bang pinarehas mo sa mga paruseyo at saduseyo niyan, 'di ba? Anong tawag sa'yo ng Panginoong Kristo? Mga hipokrito. Di ba? Which is true kasi. Kasi alam mo, pag ikaw ay Kristiyano, hindi ka pwedeng maging doble kara. Tandaan mo yan. Lalo na pagdating sa standard ng Kristyanismo. Amen. It should not affect any of your life standard. Bakit? Because your life standard, young people, should be the Bible. Amen. Yan ang pinakamaganda tandaan nyo. Kaya nga, challenge ko to. Alam mo kasi, Sir Dominic, ganito kasi naisip ni Pastor Rile. Isa sa mga nag-ano sa kanya kung bakit dito gaganapin yung of course, na-challenge siya. Kasi maraming men from the church ang nag-signify na attend dito. I think, nasa 100 plus na tayo. Kung di ako magkamali, 107 yung nakita ko sa GC, di ba? Parang nasa 107, ha? Kahapon pa lang yun. Kahapon pa lang yun. As of yesterday, Wednesday, nasa 107 na CSI alone. 'Di ba? Wow, amen. Registered yun, Sir Dom, kasi naglumabas na sa registration Tapos, and then coming from other churches. So, kaya na-challenge si Pastor Hill na dito gawin. And the good thing about this, Sir Dom, para nga sabi ko, challenge ko ito sa mga nag-aaral sa labas. No, sa mga secular, nag-aaral kayo secular school, college, and high school students, na men, lalaki. Challenge ko to sa inyo. Yung mga malalayo, they sacrifice being absent sa kanilang sir. sa kanilang pag-aaral. Yeah. And ganoon din naman kasi yung gagawin, kasi ito yan Sir Dom Grabe yung privilege, alam mo yung pabor ngayon. Gusto ko lang kasi makita ng mga kalalakihan na Team Focus ito since na ang age limit ay pasok sa Team Focus. Kasi kasi to Sir Dominic, imagine kung sa Tarlac to gagawin. Zero chance ka talaga. 'Di ba? Parang yung mahihirapan kung yung level ng hirap na maka-attend ka malaki. Pero tinan mo yung pabor ng Diyos na binigay. Kaya nga, alam mo, ang para sa akin, ito yung personal sinabi ko, Sir Dominic Bagamat, I am still praying na talagang by any means necessary, I'll do my best to listen talaga. Kasi syempre, alam naman natin na may mga part na biyaya ng Panginoon, may binigyan tayo ng part sa Men for Christ. But as for me, kung akong tatanungin nyo, mas gusto ko talaga makinig. Alam mo bakit, Sir Dominic? Kinlaim ko talaga na para sa akin tong Men for Christ.
Kasi dito ginawa eh. Yes, sir. Yeah. Dito ginawa sa church eh. And kung dito yan ginawa sa church, lahat ng favor na makapakinig ka bilang isang lalaki na knowing na nandito ka, na taga CSI ka, at sa main compound mismo gagawin, Yeah. aba, malaking adbentahe yun. So yun yung gusto kong makita sa inyo, Team Focus. Yun yung gusto kong makita nyo, Team Focus na lalaki. Ang laking advantage na yan. Sipin nyo nga eh, sabi ko, kung yung mga nag-aaral sa college and high school from other mission churches, tawid dagat, tawid ulap, kung tawagin natin. They fly, they board in ship, they travel 6 to 7 hours, 8 hours, ganun kalalayo, but they chose to be here during the conference. Tatlong araw. No? 3 araw yun, Sir Dom. Hindi biro yun. Siyempre, hindi naman na sila babiyahin ng Tuesday afternoon. Ang biyahe niyan lahat, Tuesday morning. Yeah. Diba? Isipin mo nga, meron pa tayo, I don't know kung yung ibang mission churches natin from yung mga maglilipad galing ibang lugar, ay may kasama sila. But I don't know. Pero, kung meron man, try to think about it. Diba? Team Focus. Grabe yung challenge sa kanila. Nag-uusap kami ni Sir Jao. Sir Jao, nag-uusap kami niyan eh. Sabi ko nga kay Sir Jao sabi nga ni Sir Jao nung una, medyo mabigat yon kasi yung umabsent ka, malapit lang kasi yung La Union to Ramos eh. Parang kulang-kulang 3 hours, 2 hours lang yan eh. Mga ganyan eh. Kung hindi ako magkamali Pero makikita mo, nandoon ngayon yung gusto nila maka-attend because it's close. Pero nung lumipat na dito, medyo napapaisip na sila. Pero buti, hindi ko lang alam kung ilan yung isasama ni Sir Jao. Pero alam ko may mga kasama si Sir Jao na young people. So, makikita nyo, mga Team Focus, yun yung gusto kong maklaim ninyo. That this meant for Christ is meant for you na taga dito sa CSI. Amen. Yeah. Claim it. Alam nyo, ang ganda. That, excited na, nakaka-excite kasi for the past weeks, Sir Dom, Sir Brother Steve, and si Brother Steve, alam niya yan eh. Brother Jay, for the past week, nakatatlong meeting na kami nila Pastor Hill. And yung meeting na yun talagang 1.5 oras, 2 oras, tumatagal yung meeting na yun. At talagang pinag-uusapan yung mga gagawin pagdating sa Men for Christ. And Pastor himself talagang excited. Alam mo, nakakatuwa Sir Dom lalo na kung kayo ay yung staff ka ng church, lalo na sa mga pastors, kumbaga anong tawag dito? Trailer muna tayo, trailer. O yung may isa pang tawag bago mag-trailer eh. Teaser yan, diba? Teaser alert tayo. Ito yan. Hindi yung ano nga yung Spoiler. spoiler. Hindi spoiler. Pangit yung spoiler. Hindi ko pwedeng sabihin dito baka sisantihin ako eh. Teaser tayo muna. May mga magsasalita sa mga pastor, Sir Dominic, na papaano sila, kumbaga, kasi parang sabi nga ng ating mahal na pastor maraming naiimposiblihan na magkaroon ng lalaki sa loob ng simbahan. Like as in, the personality of men be upon the church. So, sabi nga ni Pastor, parang daming na imposible yan. And kaya ako sinasabi to dito sa programa natin. Kasi, Team Focus, eto yan eh. Yung ano kasi natin ngayon, i-relate natin para promotion natin. Because I want you, Team Focus, to be on that conference. Amen. Kasi, yung mga topics na nilay down, Sir Dominic, Brother Steve, and Brother JJ, ni Pastor Hill, talagang mapapaisip ka rin bilang isang kabataang lalaki, oo nga no, how much, isa sa mga topics, Sir Dom, how much is God's faithfulness to me? Yeah. O bilang ikaw, teenager ka, o gaano ba mo nakikita ang katapatan ng Diyos sa'yo? Yung providential care ng Diyos sa'yo? Yung katapatan ng Diyos sa'yo, paano mo nakikita yan sa buhay mo? Kasi alam mo, Sir Dominic, ito yan the truth of the matter is, kung bakit hindi nagiging unshaken ang mga Team Focus age, itong mga Team Focus, kayong mga Team Focus, kung bakit hirap kayo na mag-stand na hindi, kumbaga ang daling mauga ng mundo, it's because baliwala sa inyong providential care ng Diyos. Bakit? May magulang pa kayo Di ba? Yes, sir. Di ba? Yung the one that is giving you everything, nandiyan pa sa tabi nyo Pero pag nakarinig kayo ng mga testimony ng mga kabataan na kasing edad nyo na lumaki na walang tatay, lumaki na walang nanay, lumaki ng minsan both parents ay wala. 'Di ba? Mapapaisip ka Pambira no, ilang beses mo at gaano mo dinispise yung providential care ng Diyos. Kaya
Kaya nga, alam mo Sir Dom, Brother Save Brother Jay, sa mga sumusubaybay ngayon, ito yung dahilan kung bakit hindi nila nakikita yung halaga ng pagiging unshaken Amen. nila bilang isang kabataan. Yes, sir. Sabi ko nga nung nakaraan, 'di ba? You've got to move, 'di ba? If you want to be unshaken, if you want nothing in this world to move you, kailangan ipalit mo kung saan ka naka-anchor. You check. Ang ganda nung usapan natin nung nakaraang Thursday, 'di ba? I-check mo kung saan ka naka-anchor. Baka mali ka ng nilapagan ng anchor eh. Eh, ang problema nga sa anchor, 'di ba? Bumabaon 'yan up to the deepest level na kaya niyang abutin. Yeah. 'Di ba? Up to the deepest level na kaya niyang abutin. And, sabi ko nga, once na yan ay mag-clamp na doon sa ground, mauuga mo yan pero hindi mo mapapaalis yung barko dyan. Yes, sir. Di ba? Imaginein mo, young people, kung sa mali mo na ilagay yan. Patay. Di ba? Come on. To be honest, so, kahit sa ating apat, di ba? Ako as my youth testimony, nagkamali rin ako ng paglagay niyan eh. Di ba? Sabi ko nga, because kampante masyado kasi nga dito ka ng simbahan lumaki. Akala mo yung anchor mo nakalagay sa simbahan. 'Di ba? Nakalagay sa ground ng simbahan. Yung pala hindi ko doon na drop. Oh. Kaya nga ang tagal bago ka naka-recover, 'di ba, Sir Dom? Yes, oh. Ilan sa atin makakapagbigay niya ng testimony. Kaya nga may mga kabataan na hirap na hirap umalis sa dati nilang kalagayan. It's because of one thing. Mali ng anchor, yung anchor ninyo mali ninyo na drop. Yes, sir. Kaya nga kapag yung hindi ka na magustuhan ng society, if the likes didn't involved pagdating sa buhay mo, para ang hirap na ng buhay para sa iyo. Yeah. Bakit? Because nasanay ka dun eh. Nasanay ka sa okay, ito. Ako sir, honestly speaking sa lahat ng mga yan si Ma'am Jenny, kila Ma'am Jenny and Thea, shoutout sa iyo. Yan. Buong music life ko umiikot dyan kay Ma'am Jenny. As in talagang from the very beginning, sabi ko nga nung nagbigay ako ng gratitude sa kanya noong after nung kanta natin sabi ko nga hindi pwedeng hindi ko siya pasalamatan Yeah. kasi sabi ko from zero to sabi ko nga sa kanya from hitting my first note to the highest note na narating ko dahil sa turo niya Tsaka yung different genres of music and the different voices in singing, lead, alto, tenor, and bass. Lahat siya nagturo sa akin yan. Kaya sabi ko sa kanya, kung iisipin mo, alam niya ni Ma'am Jenny, dumating sa point na talagang ayoko mapahiya sa harap Because all I thought is performance towards men Kumbaga, pag kumanta ako dito, sikat ako. Kaya nga ewan ko kung natatandaan pa ni Ma'am Jenny, yun talaga, alam ko kwento ko na to dito, tinuro ko talaga siya Kasi nagkamali siya ng yung pitch, instead na kasi dati hindi pa naman uso yung record uso yung record So, ang gagawin ni Ma'am Jenny niyan, yung original yung papakinggan niya. Isipin mo naman kung gaano rin kahirap sa kanya yun. Ang dami yung tinutugtugan. Sa dami ng tinutugtugan, di ba? Sabi ko nga, hindi pa uso record nun. Isa pa, hindi pa ganun kaputok yung messenger. Tsaka 5 MB lang dati ang di ba? Ang messenger. Ngayon 25, alam ko up to 25 na, 'di ba? Tsaka nag-auto switch na yan sa Google Drive. So dati hindi ka makakapagpasa ng voice record talaga. Anong uso dati? Bluetooth. Mag-aantay ka ng 3 araw bago mapasa. Ganun kahirap yung Bluetooth dati, 'di ba? So, may kita mo, sabi ko nga problema nun, pinakinggan niya original. So here comes the performance. Ang taas. Bro, nasa harap na ako, pinatulang ko na yung taas. Hindi, pinatulang ko yung taas. Ang taas talaga, as in. Kung yun, Alala ko si Mix. sa stanza, okay yun Alam niyo naman yun sa mga kumakanta, di ba, Brother Steve? Sample. Di ba, alam niyo naman yan sa mga kumakanta dyan. Sa stanza, okay yan Kasi medyo maglalaro pa yung stanza Kasi may mga low Medyo part pa consistent yun. pa. Hindi pa Pero pagdating sa chorus, minsan dyan pumapalo Hindi mo makuha. Sigurado ko pag ako nag-chorus dun, pipiyok talaga ako Talagang asin, ang problema, nasa kalagitnaan siyempre, lunukin mo na, di ba? Yan Nandiyan ka na So, ginawa ko nun, sabi ko, Phoenix ko sa isip ko, papatulang ko to. Sabi ko, i-reach ko yung highest note. Feel ko na yung stanza, biglang umawat. Tapos, bang! Siyempre, nasa age ka ng
Yung nagbe-break yung boses. hindi siya nagbe-break yung boss. Nasa age ka na parang gusto mo lahat okay ka, gano'n, ganyan. So parang, pahiya ako. Sabi ko sa pulpit. Si Ma'am G. Pinagalitan ako ni Pastor pagkatapos eh. Di ba? Alam mo kasi kung bakit ko na nabanggit, Sir Dom. Kapag mali kasi yung pag-drop mo ng anchor at sa ganun ka namulat, di ba? Parang ang laging hinahabol mo is the likes. Dapat magustuhan ako ni ganito. Dapat magustuhan ako ng crowd na ganito. Dapat, if this is my crowd, dapat ito yung crowd ko sa church, dapat may crowd din ako sa labas. So you're trying to swim ngayon sa tubig alat at saka sa still waters. Man. 'Di ba? Amen. 'Di ba? So mahirap 'yun eh. 'Di ba pag nagtagpo yung tubig alat at saka yung tabang, 'di ba? Ang gulo nun. Oo. 'Di ba? Wala kang hindi mo actually that's the most dangerous part, yung gumitna ka dun sa dalawa eh. Ang hirap nun, maniwala kayo sa akin. I don't know kung nakakita na kayo ng ganyan. Oh, pero sinasabi ko sa inyo, ang hirap nun. Hindi mo mapagmi-mix yun eh. Yes, sir. 'Di ba? Hindi mo mapagmi-mix yun. Ngayon ang problema, you are trying now to have your anchor be on the middle of that. Which is, sabi ko nga, ang problema, maganda ang concept ng anchor. Pero ang problema, kapag yan ay nailagay mo sa mali. Yes, sir. Kasi imagine the ship. How big is the ship? Diba? Isipin mo yung cruise ship. Mga, yung mga cruise ship. How much more yung banal na ship? Yes. Tagalogin natin para hindi pangit pakinggan. Oh. Oh. Diba? How much? Yung, ang laki nun, Sir Yes, Dom. sir. Yes, sir. Di ba? Nakakita na kayo. Ano pa yung ano yung bagong cruise ship na yun, yung sumisikat ngayon? Symphony of the Seas. Oo, yun, di ba? Oh, di ba? Ang laki nun, Brad. Titanic Gra- lang alam ko. ah? Isip ko lang, MB Titanic Dulos. lang alam ko. Empidulos. Iba pala yun. Wala kayo. Hindi nga ata umabot sa gitna yung Empidulos na yun eh. Oh. Roro. Di ba? Roro. Di ba? Ang laki nun. Sipin mo, pag yun ay nag-anchor, talagang sa bigat nun, talagang babaon yung anchor nun. Yeah. Kahit anong hampas mo ng alon dyan, uugayan pero hindi mo yan mapapaalis. Sipin mo kung gaano kung gaano katibay ang anchor. Kaya nga sabi ko, ang problema, Sir Dom, kapag ang anchor sa mali mo na ilagay. Man. 'Di ba? Ang hirap niyan. Ang hirap na matanggal niyan. Isipin mo ngayon, team focus, teenager, sa lahat na nakikinig ngayon, kapag naglaro yung anchor mo sa gitna, ang hirap tanggalin yan. Yes, sir. Oh. Because you thought, basta may to God be the glory sa dulo, okay. See? 'Di ba? Bakit? Nasa gitna ka, naglalaro ka lang sa gitna eh. Yes, sir. Whatever, eto Sir Dominic, ang sabi ng Bible, and whatsoever ye do it heartily as to the Lord. Not to the point that you are sacrificing your life standard, meaning to say, as to the Lord pa rin ba yun? No. Yan ang, alam mo, yan ang habang, Sir Dom, pinag-iisipan ko tong lesson natin ngayon. Yan yung sinasabi ko ngayon. Sabi ko, ang hirap sa mga kabataan ngayon is that they do things outside and they do things inside. What do I mean is that yung dalawang bagay na yon, basta they do it heartily at lagi silang nagpipray, okay, lagi silang nagpipray. Kumbaga, bago sila gumawa ng isang bagay, magpipray muna sila. And then, pagdating sa church, ay nagpipray din sila. So, they do it heartily as to the Lord na. Di ba? Di ba? And not unto men. Bakit? Ang nasa isip nila, lagi nilang inuuna, gagawin ko to para sa Panginoon, para sa Panginoon. But do you really understand, Team Focus, what does it mean to say, gagawin ko ito para sa Panginoon? Man. Yeah. Amen. Tingnan nyo, Team Focus, kung bakit ito yung topic natin ngayon. Para hindi kayo mabulag ng anchor na nakabaon sa gitna. Sabi ko nga, Sir Dominic, if that anchor is on the middle of right and wrong, that's the wrong place for your anchor. Man. Because your anchor, Team Focus, should be deeply attached saan? Sa tama. Hindi sa mali. Para ma-accomplish mo yung none of these things move me. Kasi imagine si Apostle Paul,
Si Apostle Paul, kung si Apostle Paul ay naglaro sa middle, ipinlace niya yung anchor niya sa middle, panig pa rin siya sa gobyerno ng Roma. Come on. And then on the other hand, panig naman siya sa Diyos. Bakit? Natagpuan niya yung Diyos sa Damascus Oh, so kung yun ay nilagay niya sa middle, do you think, young people, Apostle Paul can accomplish things na nagawa niya na naka-record sa Bible? Hindi. Palagay ko hindi. Palagay ko walang Timothy. Yeah. Palagay ko walang Titus. Yeah. 'Di ba? Wala yan, dalawang pastor na yan. Kung si Apostle Paul ay naglaro sa gitna. Oh, tingnan mo. Saan mas pabor when it comes to praises of men? If I'm going to ask you, Team Focus, saan mas pabor nasan yung praises of men sa buhay ni Apostle Paul? Of course, nung siya ay persecutor. Bakit? Isipin mo naman, pag pirma niya ng ganyan, ilang tao ang bumato kay Stephen? Di ba? Oh. Ilang tao ang talagang pumanig sa kanyang kagustuhan. Pero nung siya ay na-convert, naligtas from Saul to Paul, isipin mo, siya na ngayon ang kalaban. Ipinakulong pa siya. The same government kung saan siya nagtrabaho. Ipinakulong din siya ng gobyerno na yun. Kung titingnan, nasan yung praises of men? Yeah. Wala dito sa ginagawa ni Apostle Paul na naka-record sa Bible. Yeah. Pero tingnan mo, bakit nasabi ni Apostle Paul that none of these things move me? Kasi nailagay niya ngayon sa tama yung anchor niya. Nailagay niya, dito niya na-put sa ground na to sa tama. The unshaken ground ngayon. Ngayon, kahit alugin siya ng dyablo, tinakot siya ng persecutions, tinakot siya ng pagkakulong, tinakot siya ng ganito. Tingnan mo, anong sabi niya? None of these things move me. In fact, when he was in jail, serving his prison time, anong sinulat niya? Rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice. Nasa kulungan yun, Iba yung kulungan din noon. Iba pa yung kulungan noon. Ang tawag sa kulungan noon, dungeon. Kasi talagang maliit lang na butas ng pag-shine lang ang liwanag. Yun lang, okay na Imagine mo, even doon sa sobrang crucial na ng kanyang kalagayan, he still wrote or writes a letters of encouragement Yeah, amen. to those Christians na nasa labas. Yeah. Siya pa naging courage. Siya pa naging courage. Actually, siya nga nagtanggal ng takot, Sir Dom. Yeah. Di ba takot sila Yeah. Anong sabi? Nakalak yung mga pinto. Takot sila Bakit? Kasi nga, ganun nga yung problema Yung mga kabataan ngayon, kung bakit natatakot kayo at Amen. di kayo makapagsabi ng none of these things move me, it's because your anchor was deeply attached on the middle of the boat. Kaya nga sabi ko sa inyo kung kayo ay nakikinig ng Sunday School at nabanggit din ito ng ating mahal na pastor, Team Focus, you should put this in your mind that we did not get an option from God. Amen. God gave us a command, not an option. Kaya kung may naririnig kayo that you have the sole liberty and the free will to choose, no, you do not. Because, sabi nga ng ating mahal na pastor, di ba, our free will is the what? Doing the will of God. Yeah. Amen. It means your only thing that you should do is what? To do what is right, not to choose, but to do. Di ba? Hindi option ang binigay sa atin. Yeah. Command. Amen. Kahit gamitin pa nila ang Garden of Eden. Option ka lang. Gusto mo. Walang option doon. And God commanded them. Commanded nga Oh, 'di ba? So there's no option given to man. The problem is pinili lang talaga ng taong gumawa ng mali. Yes, sir. But we are not given an option to do what is wrong. No. No. Kasi tinan nyo, sabi nila, kasi naglagay daw ng kaya nga naglagay ang yung sa gitna, puno sa gitna ng parang the tree of knowledge of good and evil. Okay, sige, gamitin natin yan. Sige. Kaya nga, may instruction ang Diyos na wag mong galawin nga di ba? So the fact na may instruction ang Diyos na wag mong galawin, do you think God is giving you still an option? Hindi nga. Kulit mo Sinabi na nga Sinabi na ngang wag. Ano ibig sabihin nun? Wala ka ng ibang option kundi sundin mo yung wag. Wala na sinabi pwede. Wag, pero pwede. Parang kanina yun Walang sound. Merong sound.
pero wala, Wala sa live. Ha? Tama. Ha? Ganun na, jablo na jablo. Alam nyo, young people, you should realize that. It's because of the reason, para makita nyo kung saan ngayon nakalagay ang anchor ninyo. Sabi Yes. ko nga how to become unshaken. Check mo kung saan ka naka-anchor. Ano nga yung term na sinabi mo, yung ibabalik? Yung winch. Yung winch Yung para winch. bumalik, Kahit di ba? ibalik mo, mahirap na yun. Kahit ibalik. Saka Sobrang ito yan hirap. In case of emergency. Iyon. Di ba? Sa panahon nagipit ka na, magtsatsaga ka pa bang magbalik-balik Hindi ng na. ganyan? Di ba? Parang Wala naalala ko naman si Pastor Hill, sobrang conscious sa security niyan eh. Sobrang as in, sobrang conscious. Even yung mga ambush sa sasakyan, pinaghahandaan yan. Eh ngayon, naglabasan na itong mga high-tech na sasakyan. Ang pinakagustong-gusto ni Pastor Hill talaga, yung quick snap ng upuan, yung iaangat mo Higa. lang to si higa. Mm. Kasi in case na may pumutok dyan, higa ka lang. Eh, ang problema nga, bing! Pag higa nun, sakto nakaganon ka rin. Di ba? Yun ang pangit ngayon, di ba? Isipin nyo. Si Optimum Prime. Isipin mo, no? In case na alam mo na ikaw na young people nasa gipit na ano ka na ng buhay mo, Yeah. ibabalik mo pa ba yun? No, you drop it na lang. That's right. Kakat mo na. Di ba? Mas maganda na bitawan mo na lang yan kung nasan ka man ganun and then produce another way na makapag-anchor ka ulit. Mm. Iwan mo na yun kung nasan yung anchor Yeah. mo na yan. Di ba? Tsaka ito nga yung lagi kong sinasabi. As part of my personal experience, team focus is concerned, mas mahirap magbawi. Yeah. Ang hirap Amen. magbawi. Oh. Habang nagbabawi ka, hindi ka papaniwalaan, maaasar ka pa eh. Yeah. Oh, magagalit ka pa. Mapipikon ka pa. So kung nagbabawi ka ngayon ng panibagong ikaw, kung gusto mong maging bagong ikaw, tapos nagbabawi ka, tapos along the way may sasalpok sa yung ganun, ma-provoke ka. Mhm. Sinapak mo. Patay. Minura mo. Eh di parang ikaw pa rin yun. That's right. 'Di ba? So yan yung sinasabi ko, team focus. Instead of pulling up again your anchor, kapag alam mong sa mali mo na na-drop yan, how to be unshaken, drop the anchor. Yeah. I-drop mo yan. Kung yan ay ikagat mo sa mali, bitawan mo yan dyan. Iwan mo yan. Mas magandang iiwan ang mali kaysa sa tama. Yan ang tatandaan mo, team focus. At ito yan, Sir Dominic. Last, bago ko ipasa sa inyong tatlo. Okay, ito yan eh. Ito yan, Sir Dominic, Brother Steve, and Brother Jay. Ito ang pinakamaganda sa lahat. Sa mali, there's no beginning. It's always the end. That's what the Bible says. Amen. Sin, when it is finished, it brings death. Yeah. It means, pag sa mali ka, hindi ka pwede makapagsimula ulit. Kaya yung nagsasabi lang, ayusin ko na lang, ayusin ko na lang, ayusin ko lang. No. Pag sa mali, hindi mo kailangan ayusin. Kailangan mong iiwan. Mm. Iiwan. Yan ang kailangan mong gawin sa mali. Yeah. Because there's no restart pagdating sa mali. So back to zero ako yung Back to zero. It is much better for you to start again. Bakit? Para ma-realize mong wala ka. Kasi kapag nag-start ka nang meron ka, kapag tiningnan mo yung risk, tinan mo. Kaya nga sa laro eh. 'Di ba? Yung ano, tawag dyan, yung bubuhay ka ulit, Respawn. respawn, 'di ba? Hindi ka pwede mag-respawn. 'Di ba? Kaya nga ang ano eh. Maisip yan, ng gamer ako. Yan ang kaibahan ngayon na laro. Pag ikaw namatay sa Counter-Strike dati, sige. Oh, 'di ba? Deathmatch na. Deathmatch. 'Di ba? Ito mo yung hindi ka alam mo sa sa realidad makinig kayo, team focus. Sa realidad ng buhay, hindi ka pwede mag-respawn. Yeah. Yeah. Hindi ka pwede mag-respawn. Anong pipindutin mo? Wala na. Kapag napindot mo accidentally ang Alt F4 at na-enter mo yan, wala nang balikan yan. Diba? Ito nga yan ang pinakamaganda niyan. Yung iba kasi inyo, ang galing lang pumindot sa Alt Tab eh. Huli. Para lipat Windows. Alt Tab. Kaso naiwan yung speaker. Nakamute. Hindi na-commute. Dali na, sapakin mo kagad yung speaker. Ito yan eh. Sa totoong buhay, hindi ka pwede mag-respond. Yan. Bakit? Kasi lalo na kapag sa mali, no, you cannot. Hindi ka pwede kaya nga, 'di ba, sabi ko nga, kaya ako na ipasok yan eh. Kaya ang lakas, okay lang sa'yo, mamatay ka nang mamatay pag naglalaro ka eh. Kasi alam mong may respawn eh. Yeah. Pag nagkamali ka sa laro, pwede ka mag-respawn. Pag nagkamali ka sa buhay, hindi ka pwede mag-respawn. Mhm. 'Di ba? Bakit? Dahil pag mali, walang restart yan. Yes, sir.
puro end ang mali eh. Puro end. Kaya nga ano sabi ng Proverbs, there is just a way that seemeth right. Seemeth lang. Mukha lang. Yeah. Hindi talaga tama. Kaya ang end thereof are the ways of death. Ending pa din. Di ba? Amen. Kaya nga pag mali, wala. Pero pag tama yan, laging sa simula yan. Pag nagsimula ka ng tama, hindi ka na pwedeng, maaaring manghina ka, pero I do believe 100% by the grace of God that you can end right if you start right. Yan. Yan ang tatandaan nyo, Team Amen. Focus. Check nyo, anchor nyo. Noong una, last week, sinabi ko sa inyo, baka yung anchor nyo ay nasa mali. Ngayon, pinag-usapan natin nasa middle. Di ba? Paatras, kung napapansin nyo, paabante tayo ng paabante. I-check nyo ngayon. Amen. Check nyo. Ngayon, kung talagang kailangan na iwanan yung anchor nyo, you drop the port anchor. And let's land on this. Sir Dominic. Start. Ay, magandang gabi na, Team Focus. Ang ganda nung shinare ni Sir Maki kanina. Alam mo, Yeah. Team Focus, sana naintindihan nyo yung sinasabi sa atin ni Sir Maki. Kasi yung anchor na yun, tayo mismo, nakabataan na nasa simbahan, meron tayong kapangyarihan na yung anchor na yun, pag kung saan natin ilalagay yun, yung thoughts natin, yung decisions natin, yung attitude natin, yung galawan natin, it can affect hindi lang tayo. Yeah. Kaya mag-ingat talaga, kaya dapat ang bawat isa sa atin mag-ingat kung saan nyo nilalagay yung anchor na yun. Kasi ikaw mismo, Team Focus, merong kakapangyarihan na yung anchor na yun makakapag-affect din ng iba. And nakita ko sir, nanood ako, may napanood ako palabas eh. Ang nakita ko, Smallville ba yan? ha? Smallville. Nakita ko kasi yung anchor, hindi ko na inano yung kung ano yung mga tawag nila, pero yung anchor mismo, bago siya kumapit, may mga nahatak pa siyang sand. Yun. So tayo, Team Focus, kung saan mo ihuhulog yun, alam mo yun, may mahahatak pa tayo at Yun. mahahatak na iba eh. Yeah. So hindi lang ikaw yung maapektuhan kung saan mo ilalagay yung anchor na yun. Galing. Yeah. Hindi mo kasi alam sino nakatingin sa'yo eh. Ayun, totoo Di ba? naman. May mga tao na maapektuhan. Alam mo, Team Focus, as you listen dun sa sinishare sa atin ni Sir Maki, ganda eh. Prepare ko kasi nanood ako ng palabas, hindi Bible. Hindi, Team Focus, joke lang. Okay? Doon sa sinishare sa Dapat atin. pinapanood mo kasi mga House of David. Ay, tama Yun, yan. yun. The Chosen. Passion of Christ. Yes. Huwag niyong papanoorin yung mga mali yan. Mali. Okay, Team Focus, alam yung Team Focus, kung nakinig kayo ng maigi doon, yung sinishare sa atin ni Sir Maki na anchor, Yan. if you're listening carefully, hindi nyo kailangan ng ano eh. Hindi nyo kailangan maging ano eh, famous. Okay? Hindi nyo kailangan ng maraming followers. Kung nakikinig kayo doon, Team Focus, dapat ikaw yung follower eh. Kasi Kristiyano ko nga, di ba? Ano ibig sabihin ng Christian, sir? Follower Followers. Christ. So, yun ang iniisip natin pag nasa labas tayo. Imagine niyo ha, pag nagkamali tayo ng hinulugan ng anchor, ang iniisip natin agad, dapat marami akong kaibigan. Marami akong followers. Marami akong ano, kailangan ko ng microphone, dapat makinig sa akin ng tao. Kailangan ko ng platform. Diba? Hindi natin na-realize yung focus. As we drop that anchor, meron tayong may impluwensyahang ibang tao at mangyayari yan. Sabi nga ni Sir Maki, pag nangyari yung sakuna sa buhay natin, hindi lang tayo, pati sila na na-influence natin sa buhay natin. Imagine niyo yung Team Focus, anak ka ng Diyos. Pero ikaw na anak ng Diyos, ang gusto mo, ikaw ang may follower, hindi na ang Diyos. Hindi na ang Diyos ang sinusundan mo, ikaw na ang gusto mong sundan. So, di ba nakakalungkot yung focus? Imagine mo, isa kang estudyante, isa kang kaibigan, isa kang kapatid, isa kang anak. At higit sa lahat, member ka ng The Baptist Church of Taguig. Yeah! O, sayang Team Focus, meron kang influence. Isipin natin na maigi, saan Yeah. natin ilalagay yung anchor na yun. Amen. Kasi pag nalagay niyo yan sa maling lugar, makakarinig ka ng words na, uy, subukan mo to. I-try mo to. Imagine niyo, mali na. Imbis na ikaw na yung nakaka-affect sa tao sa paligid mo, ikaw na yung naapektuhan. Again, sabi ko nga, di ba? Kung saan mo ihulog yan, maghahata ka pa ng sand bago ka makakapit mismo sa matigas na foundation na akapitan mo. Kakapit ka pa, maghuhukay ka pa ng maraming sand bago mo makuha yung proper net. Pero isipin nyo, Team Focus, makakarinig ka nun, subukan mo to. Samahan mo lang kami. Hindi mo naman itatry, sasamahan mo lang kami. Yeah. O, di ba, makakarinig ka ng ganyan. So, anong mangyayari sa atin? May impluwensyahan na tayo ng sinasabi ni Sir Maki kanina.
Imagine niyo team focus. Maapektuhan niya ng inyong attitude, yung inyong thinking, yung inyong action. Doon na lang muna tayo sa attitude eh. Pero mo dati, you are so excited pag na kayo ay nakikinig ng program ng simbahan natin. You are so excited pag pupunta kayo sa church. Pero dahil sa mali ka ng hinulugan ng anchor mo, ano nang nangyari sa atin? Nawala na, nawindang na. Yung attitude natin, iba na. Para sa atin, tinatamad na tayo makinig ng salita ng Diyos. Para sa atin, parang wala nang panlasa. Dati, ang lakas mo mag-amen, yung amen mo, wala na. Yeah. 'Di ba? Sabi nga ni Pastor Hill, lagi ko naalala 'yon. May kanya-kanya tayong amen, pero yung amen mo nawala na. 'Di ba? Gusto ko Ay, sorry. 'Di ba? Kaya imagine niyo, gusto ko lang basahin sa 1 Corinthians chapter 5 verse 33. Be not deceived. Evil communications corrupt good manners. 'Di ba? You are already doing good. Anak ka na ng Diyos, you have ministries. Pero ang nangyayari sa ating mga team focus, hindi lang team focus, kahit sa mga young people na mas older pa na nakikinig, nilalagay natin sa maling lugar yung anchor natin. Yung sinasabi ni Sir Maki, sabi nga sa gitna, buruin mo, gusto mo yung ganun, 50-50 ka, 50% sa bad, sa mundo, 50% sa salita ng Diyos, sa Diyos. Ayan. Ang hirap nun. Sabi nga ni Kristo, you cannot serve two masters. Yeah. Si Kristo na nagsabi nun, team focus. You cannot serve two masters. Hindi mo kayang mamuhay doon sa good side ng anchor mo at mamuhay at the same time doon sa bad side. Kasi pag namuhay ka sa ganun, ang hirap, ang gulo. Kaya anong nangyayari? Yung paulit-ulit kong sinasabi, babalik ka ulit sa mga hugot mo, sa mga ginagawa mong post. Ngayon sabi ko nga, may impluwensyahan ka dyan. You will always influence people. Diba? Kaya ang gusto ko dun sa share ni Sir Maki kanina, ang isipin nyo bago mo ihulog yan, pag hinulog ko to, sino pa kayang maapektuhan ko? Yes. Sino pa kaya yung ma-i-influence ko pag kung dito ko ihulog to? Pag hinulog ko ba dito, will it benefit me? Oh, isipin nyo maigi yun. Will it benefit me or will it benefit many people? Kasi sayang eh. Sisirain mo yung buhay mo. Tapos sabi nga ni Sir Maki kanina, you cannot respond doon sa gusto mong balikan. Once the damage is done, hindi mo na kayang tanggalin yung peklat sa buhay mo. Yeah. Tandaan niyo, team focus. Alam ko meron kayo dito, may peklat. Ultimong yung injection nga nung baby kayo, hindi nyo matanggal eh. Diba? Yun na dito sa iba sa puwet, sa iba sa braso, diba? May puyo, hindi pala puyo. Ano yun? Hindi poknat. Tawag ito, hindi. Birthmark. Birthmark. Yun, may Pongkan. diba? Ganun lang yun, injection lang yun. Diba, hindi na matanggal-tanggal yung peklat sa buhay natin. Gusto nyo po bang maranasan yun, team focus? Diba? Ang problema kasi sa atin, gusto natin maranasan pa yung negative things na nangyayari. Akala nyo kasi magandang kwento. Ay, gusto ko rin may kwento sa buhay ko. Pero anong mas magandang kwento? Yung Gusto niya na-inject. maka-JMS. MJM. Imagine team focus. Ano ba yung mas magandang kwento? Yung puro papuri sa Panginoon o in-enjoy ka muna ng mundo bago mo pasalamatan ng Diyos? Diba? Ang ganda nun eh. Ganda nung sinishare sa atin ni Sir Maki kanina. Imagine niyo na lang yun. Saan mas magandang mamuhay? Yung enjoyin mo yung blessing, yung biyaya ng Diyos sa buhay mo o enjoyin ka ng mundo, sirain ng mundo yung buhay mo, tapos babalik ka na lang sa Diyos pag naisipan mo. Yeah. Diba? Pangit ng ganun, team focus, hindi kung ikaw may makikilala kang ganung tao, sabihin mo, ayoko yan, di ba? Isipin mo yung ganyan, pag may kilala kang ganyan, ayoko sa tao, in-enjoy na ng mundo yan eh. Di ba? Mandidiri ka. Ikaw mismo, wala ka pa sa sitwasyon na ganun, iniisip mo na yun, ayoko dyan kasi in-enjoy na ng mundo yan eh. Pero bumabalik na yun sa Diyos. Pero ayaw mo siyang atropahin. Bakit? Kasi nakita mo na in-enjoy siya ng mundo. Diba? Ayaw mo mapunta, nandidiri ka sa ganun, ikaw din mismo dapat, imagine mo yung sarili mo na dapat di ka pumunta doon. Huwag mong ilagay yung anchor mo sa maling lugar. Huwag mo, sabi nga ni Sir Maki, huwag sa middle. Okay? So, remember that team focus. Yun lang po, Sir Maki. Sir Steve. Amen. Napakaganda ng pinag-usapan natin, sir, no? Sabi nga ni Sir Maki kanina, yung isang kalagayan ng young people na nasa gitna siya
no? Naisip ko lang kanina, 'di ba sa ship, isa lang yung anchor ng ship. Dalawa. Dalawa ba? Pero Okay. isa lang ginagamit. Oh, isa lang ang ginagamit, 'di ba? Oh. Pero kung dadalhin natin sa atin, di naman pinagsasabay yun, 'di ba? Meron bang ganun? hindi, Oh, hindi. Pero yun, isa Emergency lang yun, ginagamit. emergency yun, isa. Yun ibig sabihin ko, isa lang ginagamit, 'di ba? Oo. Katulad sa Pwede atin, ano yun eh, pag, di ba, pag, alimbawa may anchor, pag dumating yung unang bagyo, anong gagawin mo? Drop mo yung isa. May bagyo ulit. Drop mo yung isa. May bagyo ulit. Drop mo Wala yung isa. drop na Bakit? yung barko. Ang dami anchor. Ang dami mong bagyo. eh. Dalawa yung mula yung bagyo. Oh, hindi, tinutukoy ko Sige, lang. tuloy mo na Tinutukoy ko, syempre. 'Di ba? Isa lang yung nilalaglag na anchor, no? Yeah. Sa ating mga young people. So, yun nga, yung isang young people na ginawa nga ni Sir Max, in example niya, na kalagayan ng mga young people, na gusto natin ang nangyayari ay nasa gitna tayo. At ang gusto natin, nandito sa mundo, meron tayong involvement. Ganun din, dito din sa simbahan, meron tayong involvement. And di man natin napapansin yun, pero nangyayari yun sa atin mga young people. No, lahat, alam naman ng mga young people yan, palagi tayo nire-remind ng ating mahal na pastor, ng mga leaders natin, area leaders. Hindi natin pwedeng ipagsabay. Sabi nga sa Bible, nabanggit ni Sir Dom, hindi tayo pwedeng mag-serve ng dalawang masters, sabi ni Jesus, di ba? So, hindi natin pwede pagsabayin. Alam niyo mga young people, hindi naman na bago 'to yung share ko. No, palagi na naririnig natin ito. Hindi natin pwedeng pagsabayin yung mundo. Hindi ba yun? Ito pag ganun ko sa... No, hindi natin pwede pagsabay yung mundo at yung Diyos. No, mahirap 'yun. Hindi natin pwedeng yung anchor ilalaglag din natin sa mundo. Ganun din dito sa simbahan. No, sabihin natin sa Kristiyanong buhay mo. Hindi natin pwedeng gawin 'yun. At mahirap 'yun. Kung iisipin nyo, hindi balance. Mga young people, isipin mo, yung isang anchor nandun sa kabilang side sa barko, isipin mo lang yung barko may dalawang anchor nakabagsak. O ano nang nangyari doon, di ba? Dito ma-open. Sa atin mga young people, hindi natin pwedeng ipagsabay na kung saan natin i-anchor yung buhay natin. Magawa man natin yun, hindi magandang tignan. Sabi nga ni Sir Dominic, parang naranasan mo man yun, hindi naman maganda experience yun, mga young people. And ang mas maganda is ilaglag na natin i-anchor natin yung sarili natin sa tama. Tama nga yung sabi ni Sir Dominic kanina, pag yung anchor, syempre, umaalon, na ano rin yung anchor nagagalaw. Pag nagagalaw yun, may nasasamang mga buhangin or what, di ba? Ginamit ni Sir Dominic, isipin natin yung influence. O, kung meron kang influence na nakukuha sa simbahan, meron ka rin na nakukuha influence sa mundo. Ano na lang nangyari ng ganun? Di ba, mga young people? Di natin alam kung saan tayo lulugar. Kaya tayo nasa gitna. Man. And ang nangyayari mga young people, ang nangyayari sa atin, naalog tayo, nasi-shake tayo. So, iiwasan natin yung mga ganong bagay, mga young people. And maganda dito sa programa natin, kahit ako, nakikinig, kung tutusin, kung ako nang papapiliin, makikinig na lang ako Hindi ako mag-host O, mas marami kang matutunan pag nakikinig ka. Pero yun nga, yung blessing na ito, na sinishare ko, and hindi ibig sabihin nagsishare ako dito ay malakas na ako, no, anchored na ako dito sa simbahan, hindi. So, marami pang pwede mangyari, no, but kung yun nga, kung magpapa-distract tayo, kung magpapa-shake tayo, and dapat, kung magpapa-shake tayo, ay hindi mangyayari yung mga bagay na maring binabanggit namin dito. No? And- Kahit kami, kung sino man dapat unang may matututunan dito, dapat Yes, kami sir. rin, no? Kaya mga young people, kung ganun yung mangyayari sa buhay natin, parehong side yung ano natin, inaangkoran, no? Yung pundasyon mo is sa dalawang pundasyon ka nakatapak, no? Mga young people, unstable yung ganun. Alam naman natin sa mundo, yung mundo pa bago-bago, unstable. Yes, sir. No, kung doon ka nakatapak sa isang unstable, yung kaliwa nasa stable, edi ano na lang 'yun, 'di ba? O nakasabit ka lang sa kalahating katawan mo lang yung nakasabit. So, iwasan natin yung mga young people, kaya meron nga tayong programa dito sa Team Focus, meron tayong yung mga preaching pa lang na napapakinggan natin, sapat na 'yun para matulungan tayo. And ngayon, sabi nga ni Sir Maki, i-promote natin yung ating Men for Christ, no? Para sa mga kalalakihan, kung gusto pa talaga natin, mga young people, matuto at ma-anchored pa sa salita ng Diyos, ini-encourage ko yung bawat mga kalalakihan ng Team Focus ay umattend tayo, no? Marami namang paraan para maka-attend tayo ng Men for Christ. Marami man tayong dahilan, pero
tanggalin natin yung mga dahilan natin, isipin natin kung gaano kahalaga yung mga matututunan natin. Kahit ngayon sa kapatid ko si Gab, syempre ngayon nag-aaral na siya sa labas, sinabihan ko din siya, anong plano mo? Sasama ka ba? Mag-absent ka ba? No? O yun, pinaalalahanan ko siya. May mga paraan naman para makapag-excuse ka eh. No? Wala namang masama sa pupuntahan mo, hindi ka naman gagala eh. Sabi ko sa kanya. Yes, sir. So, kung kakausapin mo lang na maayos, no, ipag-pray mo lalo na, sabi ko. Ganun din kayo mga young people. Kahit sa grupo ko, nung last time na nag-meeting kami, may mga hindi pa sure. Sabi ko, ipag-pray nyo yung decision nyo na maka-attend kayo ng Men for Christ, mga young people. At sana kayo rin ay maging excited. Ito, sa pamagitan ng programa na ito, in-encourage namin kayo na umattend ng Men for Christ, mga young people. Yun lang, sir. RJ. Ayan, amen. Maraming salamat po. Napakaganda ng ating pinag-uusapan ngayon tungkol talaga sa paano tayo ma-remain unshaken despite yung mga nangyayari sa ating mga buhay-buhay, no? And isa sa napakaganda ng ating example ngayon, which is yung anchor talaga, no? And pag nag-iisip ako ng anchor, sir, kanina pa ako nag-iisip, ano ba yung pwedeng related talaga pagdating sa anchor? And naisip ko, sir, is yung Kadena. currents. Kadena. Pwede naman. mamaya. Gatas. Diba? No. Hindi, gagatas. Anchor. yun. Iba yun. Iba yun. Cheese yung akin na anchor eh. Yun yung alam ko na anchor. Pero, isa sa mga prevailing facts, no, pagka ikaw ay nag-anchor ng isang barko sa dagat, sa totoong buhay, hindi mo pwedeng i-anchor ang isang barko sa opposing currents. Pag ginawa mo yun, ang mangyayari, magkakaroon ng uneven na tension yung anchor at pwedeng maputol. Ano ho? So, pagka nilagay mo ang isang ship sa opposing na currents ng dagat, ang pwedeng mangyari dyan, hindi lang masishake, hindi lang turbulence, no? Kundi pwede pang, kung malakas talaga yung pag-oppose nung currents, tas nakot yung ship doon, no? Nahuli yung ship doon, pwede pang mag-sink yung ship. Ano yung sink sa Tagalog, sir? Lumubog. Lumubog. Yan, lumubog. And ito ang gusto kong makita nyo, Team Focus, no? Tayo, we are always sa ating araw-araw na pamumuhay, pwede tayong pumili kung anong current ang ifa-follow natin. Yung current ba na galing sa Word of God, yung napapakinggan natin dito sa church, yung mga prinsipyo na tutunan natin, or magpapahuli ba tayo dun sa current ng mundo? And ito yung maganda. Sabi nga ni Sir Maki kanina, pag nilagay mo yung sarili mo sa middle ng dalawa na yon, hindi pwede yon. Kahit sa labas, kahit sa totoong buhay, hindi sa labas, kahit sa totoong buhay, pag nilagay mo ang sarili mo sa dalawang foundation, sabi nga ni Sir Steve kanina, sa dalawang foundation, sa dalawang current, hindi yan solid. Di ba? Nung nag-research nga ako ngayon, yan, sabi dito, para basahin ko na lang. Sabi dito, sana yun? Nawala. Sige, wag na lang. Nawala eh. Ano ko yata, na-delete ko yung Google. Sabi ni Google kanina, hindi lang pwedeng ma-shake yung ship, kundi pwede pang mag-sink. Sana naman, Team Focus, kung nafe-feel mo na nasi-shake, kasi makikita mo yan, sir eh. Imposibleng hindi mo makita sa dami-dami ng warning signs na pinapakita sa atin dito sa church. Malalaman mo yan pagka ikaw ay anchored sa maling place. Pag anchored ka in the middle of both the good and the bad. Pag nandun ka na sa middle, malalaman mo yan at hindi mo pwedeng hindi maalarma, no? And pag pinili mo pa rin na dun ka mag-anchor, pwede kang ma-shake. At ang masaklap dito, sana man hindi mapunta dun, pwede ka pang lumubog sa iyong Kristiyanong buhay. Sana hindi naman umabot dun. So I am telling you, ito, 'di ba sabi na nila Sir Maki, pagka mali yung foundation mo, pwede kang ma-shake. At pag nasi-shake ka, pwede kang maging anxious. Sabi nga ni Pastor kagabi, if I'm not mistaken sa naalala ko, sabi niya, kaya nga tayo nagiging anxious kasi nakakalimutan natin na andyan na yung Panginoon na pwede na natin siyang pagkapitan ng ating pamumuhay. No? Sabi nga sa, anong verse ba yun? James, tama ba sir? James. Yung a double-minded man? James. A double-minded man is unstable in all his ways. One of the reasons anxious ang young people ngayon is because hindi siya single-minded na lumalapit sa Panginoon.
And ako, nakikita ko yan, Team Focus, sa mga classmates ko. Meron kaming mga hindi naman sa nagko-condemn ako, pero makikita mo kasi sa mga so-called Christian mo na classmates sa labas. Alam nyo yan, na sasabihin nila sila ay Kristiyano, pero they show otherwise. They compromise para lang, para daw maakit yung ibang mga kasama namin. Pero hindi pwede yun. Kasi pag nag-compromise ka, saan yung standard doon? Saan yung biblical standard? Paano ka pa ma-differentiate from the world kung magko-compromise ka? And so, in this context na nag-iisip tayo on setting yung mind natin sa Panginoon, naalala ko yung verse dito sa Colossians. Babasahin ko po sa inyo. Colossians chapter 3 verse 2. Set your affection on things above, not on things on the earth. Bakit? Kasi palagi natin sinasabi, pag mali yung inaangkuran mo, pag temporary yung inaangkuran mo, which is the world, siguradong mawawala ka pag dumating yung bagyo. So, yun yung Team Focus. Wag na wag mong kakalimutan na dapat stable ka. Kaya dapat single lang yung ifa-follow mo. Hindi pwedeng double. Sabi nga, di ba, you cannot serve two masters. You have to serve God and God alone. No? So, yun lang po yung naalala ko. And in relation to that, sir, napaka-importante na kaya magandang makapunta tayo sa Men for Christ, lalo na yung mga lalaki. Kasi ito, ini-encourage ko rin po yung mga yung mga kagrupo ko sa Mighty Gideon. Sabi ko, tayo isang araw, sinasabi palagi nating pastor, tayo yung magiging leader ng mga pamilya, kung hindi man pamilya, ng mismong mga community natin. Paano tayo magiging leader kung hindi tayo single-minded na magfa-follow sa Panginoon? Paano tayo maging leader kung double-minded tayo na minsan fina-follow natin yung mundo, minsan sinusunod natin yung Panginoon. Hindi pwede 'yon. Okay? Kasi pag ginawa mo 'yon, sabi nga dito, magiging shaken ka. Pero pag single-minded ka, like Apostle Paul was, kaya nga sobrang faithful niya despite anong mangyari si Apostle Paul. Kasi single-minded siya, alam niya kung sino yung Panginoon niya. Kaya siya unshaken. So, yun sir. Gusto ko yung concept ng nung build up ninyong tatlo, yung kung paano niyo na tagpi-tagpi yun. Maganda yun eh. Yung concept, tinan niyo Team Focus, yung concept of idea ng sinasabi namin dito. Lagi niyo naman naririnig yan. We're both involving our personal experiences. Alam niyo, tama yung sabi ni Sir Dominic eh. The concept nung kay Sir Dominic, pag na-drop mo yan, kasi 'di ba ang anchor, minsan hindi lang yan dinadrop ng naka-full stop. Minsan even the ship is still on the not necessarily full course ahead siya, pero once you drop it, hindi ka agad yan kakapit. Kumbaga magdidig kasi siya eh. That's the concept of the anchor eh. Magdidig siya, so it will move. So as you drop it, tandaan mo, pag yan ay na-drop mo, hindi ibig sabihin yan, tama yan Sir Dom, ikaw lang. Alam nyo bilang isang Kristiyano, once you declare yourself to this world that you are a Christian, you are following Christ, just like what Sir Dominic said, may mga nakatingin na sa'yo. Oh yeah. Whether you like it or Oh, not. yeah. May nakatingin sa'yo. And consciously and unconsciously, they go after you. Yeah. Kumbaga, okay, you take the lead. Sabi mo, Kristiyano ka eh. You take the lead. So, habang ikaw ang nasa unahan, habang kumakayod habang dinadrop mo yan, at kakayod yung anchor mo, may nakukuha ka. 'Di ba? May nasasama ka. At in fact, Sir Dominic, ito yung nakuha ko dun eh. The reflection to your lesson kanina na nabanggit is this eh. Yung mga nakukuha mo, isa rin yan sa mga magiging paraan ng pagpapatibay sa'yo. Yeah. Ang problema kapag mali ang mga nayaya mo. Yeah. Dahil sa mali ka nag-drop. Yeah. Yung mga nakuha mo mali, yung pag-drop dahil sa pag-drop mo na mali. Punta tayo kay Sir Steven. Alam mo, counting anchors should not be your issue anymore. Eh. Bakit? Kasi kapag na-drop mo na ang una, tandaan mo may isa ka na lang. Ang problema ngayon, kung saan mo maidadrop yung dalawa. Amen. Okay, nauna mo. Pang, iniwan mo na yan. Isa na lang. Remember what happened to Samson? Yun. Lumampas siya sa 3 problems na dapat hindi niya gawin bilang isang Nazarite. Tingnan mo ngayon, saan siya nag-fail? Not because of his hair na nakat ni Delilah, no. Dahil doon sa 3 bagay na yon, ang pinakapunto doon is yung pagsama sa kanya ng Panginoon. Kaya nga, ang dulo, he wished not that the Lord departed from him. Hindi niya na namalayan. Bakit? Wala na siya eh.
Lahat yun, dinisobey niya na. Nasa wrong na siya. Nasa wrong na siya eh. Mhm. Na hindi na siya nasa right, nasa wrong na siya eh. Oh. Nasa wrong. Eh, yung kay Sir JJ naman, 'di ba? Mahirap pag ang ship na ang nag-break. Mahirap 'yon. Mm. Kaya wag mo nang antayin, Team Focus, na ma-break pa ang buhay mo bago ka magsabing magpapagamit Oh, na ako kay Papa God. Hindi na, huli na 'yon, uy. 'Di ba? Sir. Ang daming ganyan, Team Focus. Kaya nga, ang pinakamagandang ilagay nyo sa isip nyo is remain unshaken. Okay? Be unshaken. Di tayo magkikita-kita next Thursday. But I promise you, after that Thursday, magkikita-kita Amen. tayo. Okay? Amen. So, tutuloy natin ito, July, August, isang buwan na lang September. Yeah. And then, Wow. third quarter is done. Okay? Then, Pasko panibagong na naman, quarter boy. na naman. Okay? Nakasilip na So, naman si I do Jose. believe, ha? Nakasilip na naman si Parang Si Chan. Jose Marichan. Parang Jose. Okay, so I do believe that you enjoyed our program and babawi kami sa intro namin next Thursday. May sound na po. May sound na yan, Courtesy of Madam promise. Sharon. Megastar. So, Megastar. ayan. Babawi kami next Thursday. So, Team Focus Men, I'll see you next week sa ating Men for Christ conference. And I do believe lahat kayo ay na-bless sa ating pinag-usapan. Amen. Shoutout sa lahat ng mga Facebook Live viewers natin, Google Meet viewers natin, and of course, the Studio Live audience. Kaway-kaway kayo. Oh, pre, sige, ingat. Kaway-kaway kayo. Yan. Maraming salamat sa inyong lahat. At thank you for being with us dito sa ating programa. Okay? And of course, sa lahat po ay tuloy-tuloy lang tayo. Kung may mga first-time visitors tayo Facebook and Google Meet, shoutout na lang sa inyo. And again, ay sa lahat ng mga kalalakihan na Team Focus, we are encouraging you to join the Men for Christ and win Christ in your life. Amen. Okay? So, in behalf of our pastor, who is the executive producer and the director of the program, Team Focus, Staying Alive, kami po ang inyong lingkod, Brother sir. Maki, here along with Sir Dominic, Brother Jay, and Brother Steven. We will see you in the next episode of this program. This is Team Focus, Staying Alive. God bless you all. To God be the glory. Peace. Hi, good evening po ulit, Team Focus. Welcome ulit sa another episode ng Dominate. Okay, inabang ko lang, hinihintay ko lang yung ating interviewin kasi palabas na eh. Okay, palabas na, hintay lang natin, okay? Ito na, wait lang. Ito na, papunta na po, Here she comes. Hello Jenny, kumusta? Magandang gabi. Ikaw ang aming biktima sa aming Dominate ngayong gabi, okay? Bibigyan ito ng oras. Total, di ba nanonood ka palagi ng Staying Alive? Opo. Okay, so magandang gabi ulit, Team Focus. Huwag kayo, seryoso to, Team Focus, seryoso, okay? Okay? Maganda, Sir Maki. Ay, pakibati nga, Sir Maki. Hello po, Sir Maki. Okay, good. Bigyan natin ng timer. Okay, just 1 minute. 1 minute, i-share mo sa ating mga manunood sa Staying Alive kung ano yung natututunan mo mula sa program natin na Staying Alive. Okay, sige, 1 minute. Starts now. Ang natutunan ko po sa program po sa Staying Alive ay kung paano tayo kumilos bilang isang young people at mamuhay tayo ng hindi makamundo, kundi pangsimbahan, maka-Diyos na gawain at magkaroon tayo ng desire sa araw-araw upang magawa natin yung tungkulin natin bilang isang young people. At pag tayo nandito sa church, tinuturuan din tayong makinig ng maayos sa salita ng Diyos at huwag natin ililiban yung pakikinig natin yung salita ng Diyos. At sabi nga kanina ni Pastor Hill, magsimba tayo, hintayin natin, buksan natin at makikinig natin. Yun lang yung isang halimbawa para tayo ay magkaroon ng aral sa ating isip at kung saan magagamit natin sa araw-araw at sa makamundo at sa labas. Yun lang. Yan na, meron ka pang 9 seconds, yan lang. And maraming salamat po and thank you po. Naya. Okay, I hope Team Focus, ayan ha. Wala tayong sinasunod dito, pati si Jenny sinama natin. Okay, that's 1 minute. That's 1 minute. I hope ready kayo sa mga susunod nating guest dito sa ating, again, episode ng Dominate. Well, I feel good
good, good. Well, I feel good. Oh, yes, my Lord. Because there's something about the Spirit of Jesus that makes me feel good, 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 good. Well, I can love, love, love. Well, I can love. Oh, yes, my Lord. Because there's something about the Spirit of Jesus that makes me love good, good, good. Yeah, yeah. Well, I've got joy, joy, joy. Well, I've got joy down in my soul. Because there's something about the Spirit of Jesus that gives me such joy, 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 joy. Well, I can sing, sing, sing. Well, I can sing, oh yes, my Lord. Because there's Something about the Spirit of Jesus that makes me sing good, 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 good. Well, I can serve, serve, serve. I can serve, oh yes, my Lord. Because there's something about the Spirit of Jesus that makes me serve good, good, good. Wait a minute. Do you feel good, good, good? Do you feel good? Then clap your hands. Because there's something about the Spirit. Well, I feel good, good, good.